Yan. So magandang gabi po sa bawat isa ng mga nandito, even yung mga nanonood sa live. Yan. Salamat sa Lord sa pagkakataon na binigay niya pa din sa atin, 'di ba? Sa kabila ng mga kabisihan, 'di ba? And at the same time yung pag-ulan nga din, 'di ba? Na nagiging dahilan bakit yung iba ay nahihirapan din, 'di ba, na makadalo. And salamat sa Panginoon dahil marami pa ring paraan na binibigay sa atin ng Panginoon para mapagpatuloy din yung gawain niya para sa hapon na to. And ayun nga, ito na rin yung siyam na buwan, di ba, ng 2025. So, napakabilis. Pero, mas lalo natin makikita kung gaano talaga ka-in control pa rin yung Panginoon sa atin. And bago tayo magsimula, pray muna po tayo. Let's pray. Aming Ama, Diyos sa buhay at dakila, sa lahat, Panginoon, nagpapasalamat po kami, Lord, sa pagkakataon muli na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat, Lord God, sa patuloy din ng pagbibigay sa amin ng kalakasan, panibagong buhay, Panginoon, na kung saan, Lord God, mas lalo namin matatamasa, Lord, yung pag-ibig na nagmumula, Panginoon, sa inyo. Nandito po kami, Lord God, dumalapit at humihingi ng kapatawaran sa mga maling kasalanan na nagawa namin laban sa inyo. Mga bagay, Lord God, na nakasakit sa puso mo, Panginoon, patawarin mo at linisin mo po, Lord God, ang aming mga buhay ng sa gayon, Panginoon, malaya kami makalapit, Lord, sa trono mo, Lord God, na maayos, Panginoon, at ng lahat ng mga ginagawa namin ay magiging mabango sa inyo sa harapan mo, Panginoon. Patuloy, Lord, na baguhin mo po kami at laging i-align, Panginoon, Lord God, sa kalooban mo. Salamat din, Panginoon, sa buhay ng mga anak mo na nakikinig, Lord God, at makikinig pa, Panginoon, ng message, Lord God, na to sa gabing ito, Panginoon. Dalangin po namin, Ama, na patuloy, Lord God, na pagkapuspusin mo po kami ng banal na Espiritu. No, sa gayon, Lord God, sa mga mapapakinggan po namin, Panginoon, magkaroon po kami, Lord God, ng pangungusap na nagmumula sa inyo. Mabago po ang aming mga buhay, Lord God, at mas lalo namin, Lord God, mahalin yung mga bagay, Panginoon, patungkol sa inyo. Salamat po, Ama, sa patuloy din, Lord God, na pagbibigay sa amin ng pag-ibig, pagpupuno ng pag-ibig, Lord God, na nagmumula sa inyo. Dalangin po namin, Panginoon, na sa pakikinig po namin ng yung mga salita, Lord God, ay mas lalo kami, Lord God, matuto at mabago, Panginoon, Lord. And thank you din dahil alam po namin, Lord, na ang mensahe po na to, Lord God, ay magiging encouragement, Lord God, reminder, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. And thank you, dahil alam po namin na sa bawat araw, Lord God, ikaw ang Diyos, Panginoon, na laging kakasama sa amin, Lord God. Salamat, Panginoon, sa maayos na connection, Lord God, at sa attention na para lamang sa inyo, Panginoon, na sa pakikinig namin, Panginoon, ikaw ang siyang mag-guide sa amin na maintindihan, Lord God, ang lahat ng ito na hindi matatapos ang bawat mensahe na mapapakinggan namin, Lord God, na hindi namin nalaman yung mga bagay, Panginoon, patungkol, Lord God, sa iyo at mga bagay na sasabihin mo, Lord God, sa amin. And thank you, Lord God, sa patuloy din na pagtago mo, Lord God, sa akin, sa likuran mo na ikaw lamang siya makikita, Panginoon, ng mga anak mo na nangungusap sa kanila. We are praying, Lord God, and I will pray, Lord God, na ikaw, Panginoon, lagi makita, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na hindi ako at hindi kami, Panginoon, kundi ikaw lamang sa aming mga buhay. And we are praying din, Lord God, na ikaw, Panginoon, ang kumasama, Panginoon, sa amin, Lord God, sa mga gagawin pa namin sa buong araw na to, Lord God. And thank you, Panginoon, sa lahat ng ginawa at gagawin mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Ikaw siyang maitaas, madakila, kalooban mo lagi sa buhay namin siya magaganap. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ayun nga. So, yun nga, parang, tama ba? Kasi parang pakiramdam ko, matagal na yung last month pa pala yun. Pero parang feeling ko matagal yung last time na nakapag-share ako din about sa prayer meeting. And ayun nga, salamat sa Lord sa pagkakataon muli na makapag-share. And ayun nga, medyo challenging kasi sa dami ng gusto ko sana ma-share. Yun, ang ending, yung preaching na to, parang na-share ko na rin yun dito. Ayun lang, in English ko lang yung title and even yung mga nilalaman. Tapos, ayun, salamat sa Lord kasi hanggang ngayon talaga, parang may mga times na nagtatanong ako sa Lord kung pwede pa ba tong message na to, okay pa ba tong message na to, di ba? Pero ang lagi sinasabi ng Lord, pagka mensahe niya, walang mali doon, di ba? Katulad ng Bible, di ba, lahat ng mensahe pa rin ng Panginoon ay napaka-timely para mabago din, di ba, ang bawat isa sa atin. So yun nga, ang title po natin, di ba, sa gabing ito, ang pag-aaralan natin, nawa maging reminder and encouragement din to, and even maging makatulong din sa mga tao na nais matuto, di ba, pagdating sa
prayer. So yung title natin, di ba, ay Live in the Life of Prayer. So ano nga ba yung dapat na ginagawa natin, lalo sa bilang isang Kristiyano, tayo dapat ang mas nakikitaan ng ganito, na yung buhay natin, every time na tinitignan, hindi lang tayo makikita as a servant ng Lord, kundi makikita tayo, di ba, bilang tao na walang ibang hindi na maalis, 'di ba, sa buhay natin ang pananalangin. Kumbaga, katulad ng mga bagay na ginagawa natin, yung paghinga, 'di ba? Yun din yung mga bagay na dapat na mas lalo natin binibigyan ng pansin. Yun nga yung pananalangin, 'di ba? Hindi lang siya pananalangin, kundi kasama din yung pagbabasa ng Bible. And ayun nga, isa din to sa pinaka-reminder din sa atin kasi nga ang topic natin or ang theme natin for this month ay about sa reviving of the heart, di ba? Once daw, may isa kasi ako nakita doon na a renewed mind for a revived heart, di ba? So ibig sabihin doon na parang, hindi pala parang, yung puso na na-revive na ng Lord. Dapat may bago din, di ba, nakaisipan. Pero isa rin to sa pinakamagandang bagay na matututunan natin para mas lalo natin magawa or mas lalo natin matulungan yung sarili natin na mas lalong ma-revive o mas magpatuloy pa sa Panginoon. Yun yung paano tayo mamumuhay, di ba, na may panalangin, di ba? Kung gaano tayo humihinga at until now humihinga tayo, maging ganun daw or maging ganun talaga yung magiging mabuhay natin, di ba, sa pananalangin. So yung verse natin, di ba, ay nakuha natin sa 1 Thessalonians 5:17, pero yung mga, bago kasi yung verse na yon at yung pagkatapos, maganda rin naman siyang isama. Yun nga, sabi sa verse 16, always be joyful, di ba? 17, never stop praying. Yung sumunod, be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belong to Christ Jesus, di ba? Ito isa to sa pinaka magandang advice din ni Paul, di ba, para sa mga tao na sa kabila ng mga bagay na nangyayari sa atin, ito yung mga tatlong bagay na hindi natin dapat kalimutan, di ba? Alam natin na ngayong generation or ngayong time na mismo, ang dami nang lumalabas na mga issues, balita na hindi natin alam, di ba, na paano nangyari, paano nila nagawa yun, di ba? Pero yung mga ganong issue ba na nagiging cause para mas lalo tayong matakot and at the same time, mas mapuno yung mga tao ng pagrereklamo, mapuno ng tao pa magagalitin, pagkainis, di ba, sa mga tao na involved, kahit sa mga issue sa government or even sa mga personal life. Pero isa to sa pinakamagandang advice, di ba, na tinuro sa atin ni Paul mismo, na dapat lagi tayong magalak, di ba? And yung isa sa pinakabagay na hindi natin dapat makalimutan ay laging manalangin, Alpi, di ba? Lagi tayong manalangin kahit na anong sitwasyon yung nangyayari sa paligid natin. And isa sa pinaka hindi natin o hindi dapat mawala sa atin ay yung pagpapasalamat, di ba? Kahit na ano nangyayari, wag nating hayaan na yung puso natin ay mapalitan ng pagrereklamo. Kasi ang mangyayari nito, kakainin at kakainin ng galit, yun nilalaman ng puso natin, di ba? Pero yun nga, magpo-focus tayo sa verse 17, di ba? And makikita natin sa iba't ibang version ng Bible, di ba? May mga iba't ibang version tayo ng Bible na makikita na kung saan sinasalin-salin sa iba't ibang mensahe o sa iba't ibang version, language, di ba? Or mababaw na version, mas naintindihan natin. So sa NKJV, di ba? Pray without ceasing, di ba? And yung sa TPT, di ba? The Passion Translation, make your life a prayer, di ba? Na kung saan para sinasabi na talaga dito pa lang, masasabi ang maintindihan na talaga natin na dapat yung panalangin natin, doon na tayo kumukuha, o yun na yung buhay natin talaga. And yun nga, ang salita ng Diyos, di ba, sa Tagalog, manalangin kayong walang patid. Pag sinabing walang patid, di ba, syempre, walang tapos, walang katapusan. Hindi naman sinabi na, ate, pag magpe-pray ba kami ng simula ganito, dapat kinabukasan, ganito, hanggang sa wala kaming gawin. Hindi. Di ba, ang ibig sabihin ng panalangin na walang patid, na kung saan, every day ng buhay mo, every hour, every second, di ba, kung possible na kaya mo mag-pray ng ganun talaga, lagi natin banggitin yung panalangin natin sa Panginoon. Yung panalangin naman, makikita natin yun. Sabi nga dito, when we pray, it is not so that we can get what we want from God. So yung prayer, alisin na natin yung pagkakakilala natin sa prayer, pagkakaintindi natin sa prayer, na kapag nag-pray tayo sa Lord, dapat humihingi tayo lagi. 'Di ba, na parang ang mahirap kasi doon, 'di ba, parang hindi naman sa sinasabi ko na hindi na tayo hihingi sa Lord, pero yung mindset ba natin na saka mo lang maalala yung prayer pag mahihingin ka sa Lord.
'Di ba? Parang kahit nga tayong mga tao, ayaw natin ng pakiramdam na maalala lang tayo ng iba pag may kailangan, 'di ba? Na parang saka ka lang mangangamusta, saka ka lang magcha-chat pag may kailangan ka, 'di ba? Pero nung mga ibang araw, nung masaya ka pag meron ka, hindi mo ko kilala. So, ganun yung pakiramdam din na sa prayer, wag daw natin ganun, gawin na ganun na kung saan lalapit lang tayo sa Panginoon pag sobrang hirap na, lalapit lang tayo sa Lord o maalala lang natin, manalangin kapag hindi na natin kaya, di ba? So, hindi daw ganun. Ang prayer, di ba, is a way to connect with Him and realign our hearts with His, di ba? Na kung saan yung puso natin, i-align talaga din natin sa puso ng Diyos. So, paano natin maa-align yung puso natin sa puso ng Panginoon kung hindi tayo nakikipag-usap sa Kanya daily? Di ba? Parang ang hirap naman na malaman anong plano ng isang tao pero hindi kayo nag-meeting, di ba? For example, may mangyayaring ganito, di ba? Hindi natin masasabi na lahat tayo pare-parehas ng pagkakaalam kung hindi natin pag-uusapan lagi, di ba? Kaya nga sabi, ang panalangin, iyon yung isa sa pinaka-the best na paraan o way natin, di ba? Para makalapit lagi sa Panginoon. Marinig lagi, Lord, ano bang kalooban mo sa araw na to? Ano po ba yung gusto mong gawin ko sa buong araw na to? Di ba? Kasi nga, ang pinipilit natin kuwain, hindi yung gusto natin sa Lord, kundi yung gusto ng Panginoon mangyari sa buhay natin. And sabi dito, prayer is one of the most important aspects, di ba, of our lives as follower of Jesus. Yun yung pinaka-importante sa atin, di ba? Kung tatanungin mo yung sarili mo, tagasunod ka ba ni Kristo? Kung sagot mo oo, ang itanong mo sa sarili mo, nagpe-pray ka pa ba? Di ba? Kagaya ng pagpe-pray mo dati. Di ba? O tinatamad ka na kasi sa pakiramdam mo parang walang nangyayari. Di ba? Kung ina-address mo o kiniklaim mo mismo sa sarili mo na tagasunod ako ni Kristo, dapat automatic sa atin bilang mga Kristiyano na tayo dapat kilala na lagi nananalangin. 'Di ba? Yung mga Kristiyano dapat ang isa sa mga tao or sa mga tao na kilala talaga na never sila magsasabi na hindi ko kailangan mag-pray, 'di ba? So wala na sa vocabulary natin yung bagay na yun, kundi 'di ba, tayo dapat maging kasama na, 'di ba? Para sa routine natin, maging habit na natin, 'di ba? Na lagi tayo manalangin sa bawat oras. Okay? And sabi nga dito, prayer is not something we should only do at church or during Bible study, di ba? Ang prayer, hindi lang po siya pang Sunday, kasi Sunday service lang tayo nagkakasama, hindi po doon nalilimitahan. Ang pagbabasa po ng Bible, hindi lang po tuwing may scripture reading, doon lang nagbabasa o nagbubuklat ng Bible, di ba? Kundi, after ng service, o kahit wala pa tayo sa mga service, di ba, magawain para sa Panginoon, dapat personal mong ginagawa yon na ikaw lang talaga at ang Diyos ang nakakaalam, di ba? Whether may nag-update sa'yo, hindi, may nag-check man ng prayer life or Bible reading mo, o wala, di ba? Lagi natin pilian o lagi natin isipin na mahalaga ang panalangin lalo na sa atin, di ba? Natatandaan mo pa o balikan mo yung mga nakaraan na kung saan sinabi mo gusto mo lumalim na lumalim sa Lord. Ano na yung ginagawa natin ngayon? Ano na yung ginagawa mo ngayon, di ba? Mas madami na ba yung oras mo sa bagay na to? O mas marami na yung oras mo pa rin sa pagbabasa, 'di ba, ng Bible. And ayun nga, hindi natin dapat limitahan po na ang prayer, ang pagpe-pray ay tuwing may gathering lang tayo sa church, 'di ba? And sabi, it is something we can do every single day. Na kahit wala kayo sa church o wala pa tayong gawain sa church, personal na time natin, 'di ba, sa Panginoon. O kahit nasa bahay tayo, nasa school ka man, nasa trabaho ka man, dapat maging parte din ng buhay natin yung pananalangin, 'di ba? Hindi naman po dapat na parang kahit ba nasa jeep, luluhod ako, hindi. Kung alam mo yung puso mo ay nakaluhod at nananalangin, enough na yon, di ba, sa Panginoon. And sabi dito, like any relationship, either don't spend time with that person, the relationship will suffer, di ba? Kaya nga, di ba, kaya may mga kaibigan tayo sa Panginoon, may mga kapatiran tayo, o kaya may mga love life, di ba? And even sa mga mag-asawa, sa pamilya, di ba? Isa sa pinakakailangan na bagay na meron sa kanila, yung quality time, spending time, 'di ba, sa isang tao na kung saan mas lalo nila makikilala ano yung meron sa taong to, ano pa ba yung kailangan ko sa taong to, 'di ba? Kasi ganito lang 'yan, for example, 'di ba, na may best friend kayo, 'di ba? Sabi natin simula elementary hanggang high school mag-best friend kayo. Eh dumating sa time na pagdating ng college hindi na kayo nag-uusap. Ano mangyayari? 'Di ba? May tendency na isipin natin baka galit siya sa akin, awkward kasi FO na, 'di ba? Kasi nga malaki ang nagagawa kapag tayo mismo ay tumigil din sa pakikipag-usap sa mga tao na sa tabi natin, nasa paligid natin, 'di ba? Mami-misinterpret nila yung
yung ganong ginagawa natin kasi feeling nila galit tayo sa kanila. 'Di ba? Kaya nga ganun din sa prayer. Kapag dumadating na tayo sa time na parang ayaw na natin kausapin yung Lord, lagi mo i-check ano na ba yung estado ng puso mo. 'Di ba? Baka masanay ka na, wag mong hayaan na masanay yung puso mo na ganyan sa mga simpleng bagay ay nawawala yung pananalangin natin. And ayun nga, sumunod dito, prayer is one of the most important aspects, 'di ba? Na tayo dapat mismo yung mga tao ang hindi nagkakaroon ng ganitong bagay. And sabi diyan, prayer is a way for us to spend time with God. It is a way to connect with Him and align our hearts with His. So katulad ng din sinabi kanina, para malaman natin, Lord, ano ba yung kalooban mo? 'Di ba? Hindi mo natin malalaman yung kalooban ng Lord kung hindi tayo lagi makikipag-usap sa Kanya araw-araw. Kasi sa sobrang ingay na ng mundo, talagang darating yung time na parang hindi mo na agad maririnig ano yung boses ng Lord doon. Pero kung ikaw yung tipo ng tao na lagi nakikipag-usap sa Panginoon, madali ka mapamilyar kapag boses yun ng Lord o hindi. 'Di ba? Kaya nga kapag dumating sa time na yon na naririnig na natin, ito yung plano ng Panginoon sa buhay natin. Magiging madali na lang din na makipag-cooperate tayo, 'di ba, sa pananalangin o sa bagay na pinapagawa ng Panginoon sa atin. And sabi dito, when we pray, ang layo na pala. When we pray, we are inviting God into our lives and asking for His guidance. And if you're anything like me, I need this guidance every day. So, katulad naman din, di ba, parang kahit masabi mo na pastor na to, leader na to, hindi naman ibig sabihin na ganun na yung naging position or naging ganun na yung mga ginagawa nila ay hindi na sila lalapit sa Lord or hindi na sila magpapaguide sa Lord, di ba? Kasi the more na mas lalo ka maraming ginagawa sa Panginoon, mas lalo mo kailangan magpa-guide sa Lord para hindi ka magkamali. Kasi nga, di ba, parang isa sa pinaka danger din, di ba? Once na nagtuturo ka na para sa Panginoon, yun bang hindi mo magawa kung ano yung pinapagawa ng Lord sa araw na yun, di ba? For example, ito yung gusto ko, ito lang gagawin ko. Malaking kasalanan din yun sa harapan ng Lord kasi hindi ko sinunod yung bagay na pinapagawa niya, di ba? Kaya nga sa atin lahat, o kahit sa inyo mga estudyante na nandito ang nagtatrabaho, di ba? Hindi nakadepende na kahit matanda ka na, 'di ba? Kaya mo na 'yung sarili mo, 'di ba? Hindi ibig sabihin nun hindi ka natutulungan ng Lord, 'di ba? Hindi ibig sabihin nun hindi mo na kailangan manalangin, 'di ba? Lagi nating isipin na laging tayong dadating sa time ng buhay natin na parang every time na humihinga tayo, 'di ba? Lagi natin piliin na ganun din 'yung maging prayer life natin, 'di ba? Sabi ko nga kay yung sa winawantuan ko nung nakaraan, sabi ko sa kanya, alam mo, parang sabi ko na gets ko yung sinasabi ni tatay na totoong may mga taong zombie. Yung zombie na, yung mga tao ba na, tawag dito, na hindi yung nangangagat, tapos magkaka-infection, di ba? Hindi yung mga ganun, mga Resident Evil, hindi yung mga ganun na mga movie, di ba? Yung mga tao na hindi alam yung purpose nila, sila yung mga tao na wala talagang buhay, di ba? Kasi hindi nila alam ano yung purpose nila, ba't sila nabuhay. Ano yung purpose nila, bakit sila nandito, ba't sila nagpapatuloy, di ba? So yun yung mga example ng mga tao na sayang, di ba? Or nawa, mapag-pray din natin na kahit sila mismo maranasan nila na kaya sila nabubuhay ay para sa Panginoon. Di ba? And tayo din mismo, kahit nasabihin mo na matalino ka, marami kang achievements sa ganito, hindi ibig sabihin nun, hindi ka na magpapaguide sa Lord, di ba? Lagi natin piliin na lumapit, di ba? At magpatulong sa Panginoon. And ayun nga, sabi nga ni Gandhi, prayer is not asking, it is a longing of the soul, di ba? Na tayong lahat, tinatawag nga tayo ng mga ambassador ng Panginoon, di ba? Ambassador ni Jesus. And once na tinawag tayo ambassador, ibig sabihin, hindi tayo taga dito talaga, di ba? Na tayo mismo, galing tayo sa, naglolong tayo sa tunay na lugar kung saan talaga dapat tayo. 'Di ba? Yun ang langit, 'di ba? Ang hirap kasi na dumating sa time na parang mawalan ka ng connection sa lugar, 'di ba? Na kung saan yung pinanggalingan mo, 'di ba? Kaya tayo mismo humihingi tayo ng guidance sa Lord, 'di ba? Na parang may mga times na nagiging kaya nga 'di ba si Elijah parang sa sobrang pagod niya, pinagpe-pray niya na nakuhain na siya ng Lord, 'di ba? Pero hindi naman ibig sabihin na dahil sa pagod niya, yun dahilan kaya siya naghimingi ng ganun sa Lord, di ba? Maaari, di ba, na kaya siya nagsabi ng ganun kasi sobra na yung longing niya na makapagpahinga sa presensya ng Lord, di ba? Kaya sa atin, di ba, maging prayer natin, o nawa, maging desire ng puso natin, di ba, na bago matapos tong gabing to, wag na natin kalimutan, di ba, ang manalangin. Alam ko, lalo na sa mga estudyante dito na, or mga youth before na nalaro nyo na yung lifeline, di ba?
hindi lang siya actually para sa Bible. Para rin yun sa prayer. Di ba? Ang hirap na guided ka, pero alam mong hindi si Lord yung nag-guide. Di ba? Parang ang hirap man sakit sa buhay ng gano'n na parang naglalakad ka matatapos tong buhay na to, pero wala kang connection sa Lord. Di ba? Nawa, naisin natin na ngayong oras na to, kaya nyo siya napapakinggan, o kaya natin siya napapakinggan para ibalik ulit yung puso natin sa pananalangin. Yun nga yung pinaka-topic ko talaga eh. Parang the more na nare-revive yung puso natin, dapat nare-revive din yung prayer natin, prayer life natin, 'di ba, sa Panginoon. Na kung saan parang hindi lang natin alalahanin yung unang panahon o yung unang oras na ang saya-saya mo maglingkod sa Lord, on fire ka sa Lord, ang dami mong pangarap sa Panginoon. Pero pag naalala mo yun, alala lang, di ba? Na para hindi lang natin siya alalahanin yung mga pinangako mo sa Lord kasi na-steer lang yung emotion mo, just a moment, di ba? Kundi, yung bagay na yon, maging panalangin natin na the more na binabalik ng Lord yung mga naging visions, pangarap natin sa Kanya before, hindi lang siya maging temporary na pakiramdam, kundi maging permanent talaga na Lord, sorry kasi nasayang ko yung oras ko eh. 'Di ba? Ngayon, 'di ba, dahil sa bagay na tutulungan mo po ako na magawa talaga ano yung bagay na pinapagawa mo sa akin. Kasi nakakapanghinayang. Parang may isang clip nga ako na nakita na ang tanda niya na, tapos parang nasa 87, gano'n na siya, na matanda. Tapos tinanong siya ng isang lalaki na ano yung pinakamasakit na bagay na pag naalala mo talaga nasasaktan ka. Yung sabi niya, yun yung kabataan niya. 'Di ba? And makikita natin, or ngayon, 'di ba, darating yung time, ano ba yung mga bagay na pinagpe-pray natin pa sa Panginoon, 'di ba? Na gusto nating gawin, 'di ba? Na dahil sa may mga bagay tayo na nagawa, hindi na natin nagagawa ngayon, 'di ba? Pwede pa tayong bumawi, 'di ba? At para makabawi tayo, kailangan nating hingiin lagi yung guidance ng Lord through prayer, 'di ba? And sabi nga dito, the value of persistent prayer is not that God will hear us, but that we will finally hear God, diba? Ito yung isa sa pinakamaganda sa prayer, na every time na nagpe-pray tayo, parang process by process siya, na magpe-pray ka, lalapit ka sa Lord, ikaw muna yung magsasalita, hanggang sa matutunan mo na habang nagpe-pray ka, tatahimik ka din, kasi gusto mo rin pakinggan yung sasabihin ng Lord sa'yo sa prayer. 'Di ba? At darating yung time na kapag nasanay ka na mapapakinggan mo yung boses ng Lord, sobrang hirap nang umalis sa lugar na yun. Kasi parang, Lord, dito na ako, parang naririnig ko yung boses mo, nararamdaman ko yung presensya mo, parang ayoko nang umalis, di ba? Nawa lagi tayong maging gano'n, na kung saan kada lalapit at magpe-pray tayo araw-araw, hindi lang ang dahilan ay para humingi, 'di ba? Kundi marinig yung boses ng Panginoon para sa araw na 'yon, 'di ba? O sa mga ginagawa natin, 'di ba? Pero ngayon matatanong natin, bakit nga ba may mga ibang tao na hindi pa rin namumuhay, 'di ba, sa panalangin, or hindi pa rin sila nagpe-pray? Una, 'di ba? Dahil sa lack of faith, di ba? May mga ibang tao kasi talaga, even yung mga wala din talagang relasyon sa Lord, na wala pa sa kanila yung faith ba, na kung saan maniniwala sila na maniniwala lagi sa Lord. Whether na nahihirapan man sila o madali yung sitwasyon, naniniwala pa rin sila sa Lord. Pero sometimes, lalong na ngayon, sa panahon ngayon, eto na yung nawawala, yung pananampalataya, di ba? Bakit? Sabi nga, the greatest hindrance of faith is the inward principle of unbelief implanted in the soul by our great enemy, di ba? Yung kaaway natin mismo, na kung saan, the more na marami tayong natututunan sa mundo, the more na tinuturoan tayo minsan ng kaaway, na wag na tayong dumepende sa Lord. Wag na tayong dumepende sa Diyos, di ba? Na parang, yun yung isa sa nilalagay, kaya mo naman yan, Ed, wag ka nang lumapit sa Lord, di ba? Kaya mo naman, Micaela, wag ka na magtiwala sa Lord. Yung minsan yun yung nilalagay ng kaaway sa atin, which is alam nating mali. 'Di ba? Kaya ngayon yung pinakamalaking hadlang sa buhay natin, lalo na kung galing tayo sa mga iba't ibang religion, marami tayong mga principles, mga bagay na natutunan, 'di ba? Na akala natin tama to, okay to, pero alam natin na kapag dumating sa time na nagkaroon tayo na encounter sa Diyos mismo, sa tunay na Panginoon, doon natin malalaman na hindi pala lahat ng mga bagay na natutunan at pinaniwalaan mo ay tama, 'di ba? Dati namuhay kami sa pamahiin, bawal ganito, bawal ganyan, di ba? Hanggang sa dumating yung time na nababound ka na lang doon sa bagay na yon,
'di ba? Na parang, oh, bawal mag-anong ganito sa ganyan, o bawal ng ganito sa ganyan, bawal yung ganitong kulay ng damit pag ganyan. Pero kung titignan mo, lahat ng yun, 'di ba? Hindi naman natin sila para bastusin, 'di ba? Nare-respeto natin sila, pero nando kasi na tayo sa buhay natin na wala na tayo ibang pinaniniwalaan kundi yung sinasabi lang ng Panginoon. 'Di ba? Kaya nga isa sa pinakamahalagang bagay na dapat maituro natin o may panalangin natin lalo na sa mga tao, o lalo na sa sarili natin na Lord, lagi mo kong tulungan na sumampalataya sa iyo, maniwala sa iyo, 'di ba? Bakit? Ano ba ang pananampalataya, 'di ba? Sabi dito sa Hebrews 11:1, yan, faith shows the reality of what we hope for. It is the evidence of things we cannot see. 'Di ba? Yung sinasabing na mga tao to see is to believe, 'di ba? Lalo na sa generation natin ngayon. Pakita mo sa akin, pag nakita ko maniniwala ako. 'Di ba? Pero sa atin bilang isang Kristiyano, 'di ba? Na kahit na hindi pa natin nakikita, basta maniwala ka, saka mo makikita yung gagawin ng Panginoon sa buhay natin, di ba? Yung parang to see is to believe, pero sa atin, di ba, to believe is to see. Kasi ito yung isa sa pinakamalagang sangkap ng pananalangin natin, di ba? Na sana ito yung mga bagay na meron din yung mga taong to, di ba? And yung pangalawa, bakit may mga tao na hindi nakakapag-pray, di ba? Insufficient knowledge of God. Ibig sabihin, kakulangan sa pagkakilala nila talaga sa Diyos. Di ba? Kasi alam lang nila, ay yung Diyos, ito yan. Ito yung Diyos na pinakulang sa cross, di ba? Ito yung Lord, ito yung ganyan, ganyan. Pero hindi nila alam na lahat ng mga bagay na hindi nila alam, yun yung Diyos. Di ba? Sa atin nga, the more na nakikilala natin ng Panginoon, di ba, na si Lord siya pala yung Prince of Peace. Si Lord siya pala yung banner, di ba? Siya pala yung victory natin. Siya pala yung taga-supply, taga-provide ng mga bagay ng pangangailangan natin, di ba? And doon natin malalaman na mas marami pang character, mas marami pang bagay na meron sa Panginoon na dapat natin matutunan o malaman patungkol sa Kanya. Kasi nga, ang insufficient knowledge of God, it is the lack of knowing the person, the plan, and the purpose of God. Kasi nga, Neil, kapag nalaman natin, di ba, na ang Panginoon, malaki yung plano sa'yo, mas lalo kang maniniwala na marami talagang gagawin ng Panginoon sa buhay mo. And sabi dito, that leads to living the Christian life by personal opinion and philosophy. So ito yung isa sa pinakamahirap doon kasi nga may mga tao dahil hindi nila alam mismo yung plano ng Panginoon sa kanila, ang nangyayari, di ba, mamumuhay sila sa sarili nilang philosophy, 'di ba? Sarili nilang paniniwala, sarili nilang kalakasan, 'di ba? Na parang darating sa time na hindi na sila magtitiwala sa Lord, 'di ba? Kundi sa sarili na nilang bagay, 'di ba? And sabi nga diyan sa sumunod sa Daniel 11:32, 'di ba? He shall seduce with flattery those who violate the covenant. But 'di ba, the people who know their God shall stand firm and take action, di ba? Yun yung isa sa pinakamaganda. Dahil nga tayo mismo, mga Kristiyano, alam din natin kung sino at malalaman pa natin ano talaga ang meron pa na kaya ipakita ng Panginoon sa buhay natin. Mas lalo natin malalaman na yung katiting na nalalaman natin sa Lord, di ba? Walang-wala pa yan sa kaya ipakita ng Diyos sa buhay natin, di ba? Kaya may mga tao na nahihirapan sila mag-pray. Kasi hindi nila alam ano pa yung plano ng Diyos sa kanila. Ano pang kayang gawin ng Panginoon sa buhay nila, 'di ba? Sumunod, 'di ba, not trusting that God speaks enough to your problem. 'Di ba? Ibig sabihin, hindi nila alam mismo, 'di ba, na yung Panginoon kaya din naman ayusin yung problema na meron sila. 'Di ba? Kasi sabi dito, we think, 'di ba, I know God's a good God and all that, but I've got this situation handled. And when it turns out we don't have it handled, 'di ba? Then it falls to us, not to God to fix it, diba? Na parang dumadating na tayo sa pagkakataon na akala natin tayo na yung solusyon sa bagay na yon, diba? Na parang, Lord, hindi mo naman kaya to, diba? Hindi mo naman magagawa to, diba? Kaya ang nangyayari, imbis na lumapit at tumawag sa Panginoon, diba? Ang nangyayari sa kanila, sariling kalakasan, diba? Nakadepende na sila sa sarili nilang ginagawa, na parang dumadating na sila sa time na ako na lang, lakas ko na to, kalakasan ko na to, ako nang bahala mag-isip dito, di ba? Kaya nawawala na sa kanila yung pananalangin. Pero lagi natin tatandaan, di ba? Sinabi nga sa Exodus 14:14, di ba? The Lord will fight for you and you shall hold your peace, di ba? Na hindi lahat ng mga problema na darating sa buhay natin dapat mong problemahin. Hindi lahat ng mga bagay na darating sa iyong pagsubok, kailangan sarilinin mo lang. 'Di ba? Kailangan lagi natin ng tulong ng Panginoon. Whether maliit man
o malaki yung problema, lagi natin piliin na magtiwala sa Lord. In control si Lord. Napaka-imposible talaga sa pananaw ng tao yung mga ganung bagay. Pero sa Lord, napaka-posible ng lahat, di ba? Kaya lagi natin piliin na magtiwala at lumapit sa Lord, di ba? Sumunod, kaya may mga tao, di ba, na hindi na nila ginugusto yung manalangin, di ba? Kasi nga, katulad ng isa, di ba, hindi na sila humihingi ng tulong sa Diyos, di ba? Kasi akala nila, porket nagawa nila na sarili, sila talaga yon, credit sa kanila yon, pero hindi nila alam, ang behind the scene nun ay ang Panginoon pa din, di ba? Sabi diyan, ay, wait lang. Hindi pala, ito na pala yun. Sabi niya, looking at the scripture, it is clear that God want us to acknowledge our need, not hide from it, di ba? So makikita natin mismo na kahit sa Bible, nakasulat talaga doon na kahit nga, di ba, sila Abraham, sila David, di ba, na grabe nila i-acknowledge ang Panginoon sa mga problema nila na halos yung mga bagay na, ano ba yun, parang kaya naman din talaga nila yon, pero pinipili pa rin nila na lumapit at magpatulong sa Panginoon. Doon natin makikita lahat kung gaano kahalaga ang pananalangin at paglapit sa Panginoon, 'di ba? Kasi nga sabi nga diyan, if you ask anything in my name, I will do it, 'di ba? Wala nang pinakamakapangyarihan na pangalan, 'di ba, sa buong mundo, kundi ang pangalan lang ni Jesus, 'di ba? Na at the name of Jesus, every knee shall bow, 'di ba? Every tongue confess that Jesus Christ is Lord, 'di ba? Wala na ibang nakapangyarihan na pangalan sa lahat kundi ang pangalan ng Panginoon, 'di ba? Na bago mo pa malaman o bago pa dumating sa iyo yung problema na 'yan, 'di ba? Alam na ng Lord yung solusyon, 'di ba? Ang inaantay lang lagi ng Panginoon sa atin ay lumapit na humingi talaga ng tulong sa kanya, 'di ba? Ang letter E, 'di ba? Isa din sa pinaka dahilan bakit may mga tao na hindi pa ganon, parte ng buhay nila yung pananalangin. Siyempre, wala sa kanila yung tulong din ng banal na spirito, di ba? Kasi alam natin na napaka-gentle man ng Lord, di ba? And ganon din naman ang banal na spirito na every time na inaanyayahan natin sa buhay natin yung banal na spirito, doon talaga siya mag-i-stay kung saan siya welcome, di ba? Parang sa atin nga, ang hirap pumunta sa isang lugar na hindi ka naman welcome, di ba? Parang sa part mo, ang nakakahiya, limitado lang kilos mo kasi alam mo na hindi ka welcome doon, hindi ka malaya sa lugar na yon, di ba? Kaya yung banal na spirito, pumupunta siya doon sa lugar kung saan siya welcome. Kung sa buhay mo, welcome ang Panginoon o welcome banal na spirito, makikita mo yung talagang pagkilos ng banal na spirito, di ba, sa buhay natin. Ang sabi dito, bakit nga kasi kailangan natin ng banal na spirito? Di ba? It helps us in prayer by interceding on our behalf, di ba? May mga prayer tayo na parang hindi natin alam paano pa ipagpe-pray. Pero the moment na tayo mismo ay nag-prayer in tongues or lumapit mismo, di ba, sa banal na spirito o sa Panginoon para tulungan tayo manalangin, doon natin makikita kung paano kikilos yung banal na spirito para ipanalangin din tayo, di ba? Aligning our desires with God's will, providing the words to pray, giving us the desires to pray, and offering strength and focus during prayer, di ba? Maaring sa panahon ngayon, actually hindi lang yung mga unbeliever, even yung mga believers, dumadating sa part ng buhay natin na nawawala na tayo ng desire mag-pray. Diba? Totoo, aminin man natin o hindi, o itago mo man, pero alam ng Panginoon na dumating tayo sa part ng buhay natin na parang nawalan na tayo ng desire sa prayer. Diba? Kung alam natin na gano'n yung pakiramdam mo ngayon, o ngayon yung nararamdaman yung mga ganyang bagay, sobrang nakakahiya na lumapit sa Lord na walang ibang ginawa yung Panginoon sa atin kundi ingatan tayo, alalahanin tayo, di ba? Pero parang tayo mismo nahihiya tayo lumapit at makipag-usap sa Kanya. Ngayon yung time na kung saan hingiin din natin yung tulong ng banal na spirito. 'Di ba? Marami nang malapit na dumating ang Panginoon, malapit na dumating, 'di ba, yung time na kung saan makikita na natin yung Lord. Mahirap kapag dumating yung Lord na hindi tayo nakita kung nasaan dapat tayo ngayon, 'di ba? Mahirap na dumating o maabutan tayo ng Panginoon na wala tayo sa kalooban niya. 'Di ba? Yun yung isa sa bagay na para malaman natin kailan ba talaga darating ng Lord. Actually, wala namang exact na time, walang exact date kung kailan siya darating. Pero sa tulong ng banal na spirito, hindi niya tayo hahayaan. 'Di ba? Namumuhay tayo habang nag-aantay sa Lord ng wala lang. 'Di ba? Habang nag-aantay tayo sa Lord, tutulungan tayo ng banal na spirito na mas lalo makipag-communicate, gumamit o kumilos, 'di ba? Para sa pinapagawa ng Panginoon. Dahil nga ang banal na spirito, He bridges the gap of our weakness and ignorance, making our prayers more effective and acceptable to God. 'Di ba? Yun yung isa sa pinakamagandang bagay na nagagawa ng Holy Spirit. Kaya nga
try din natin, di ba? O hindi natin try, di ba? Bawat araw, bawat oras na nabubuhay tayo, ituring natin yung banal na spirito talaga na kaibigan. Di ba? Ituring natin yung banal na spirito na best friend, di ba? Na whether may nakatingin man sa'yo o wala, may lalapit man sa'yo para ipag-pray ka o wala, pero alam mo yung banal na spirito ay nasa tabi mo o nandiyan mismo sa'yo o yung presensya ng Panginoon ay nasa iyo, madali ka makapag-pray. 'Di ba? Hindi na para, wala nagpe-pray, 'di ba? Lalo na ngayon, prayer partner tayo. Mamaya, 'di ba? Wala nagpe-pray sa akin kasi kulang kami sa ganito, wala akong kasama, 'di ba? Pero kung alam mo mismo na ikaw, 'di ba, may kasama mong banal na spirito, hindi ka mag-aalala o hindi ka na para malungkot na wala nagpe-pray sa iyo kasi yung Holy Spirit, siya yung mag-strengthen sa atin at magre-remind sa atin ano pa yung kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin, 'di ba? Kasi nga sabi sa Romans 8, and the Holy Spirit helps us in our weakness. Diba? For example, we do not know what God wants us to pray for, but the Holy Spirit prays for us with groanings that cannot be expressed in words. Diba? Every time na nagpe-pray ka, ito yung isa sa magpapa-edify, magpapa-sanctify sa atin, maglilinis, di ba, sa atin, magsasala sa atin bilang mga Kristiyano at tagasunod ng Panginoon. Na every time na nagpe-pray tayo, di ba, sa tulong ng banal na Espiritu, mas lalo natin malalaman ano pa ba yung purpose ng Lord sa buhay natin. Kaya nga yung mga tao siguro, kaya nahihirapan sila talaga na makapag-pray or maintindihan bakit tayo nakakatagal or bakit yung ibang tao nakakatagal sa prayer, bakit yung ibang tao na-enjoy nila yung prayer, 'di ba? Bakit ako parang inaantok agad, humihikab agad, anong meron, 'di ba? Kasi nawawala tayo agad sa attention o sa focus, 'di ba? Paano pa natin kikilalanin ang Panginoon, 'di ba? And every time na tayo mismo nagde-desire, alam nyo, hindi ko alam pero may sinabi nga ako sa kanya, sabi ko dun sa usap ko, sabi ko sa kanya, kapag dumating sa time na nakikinig ka sa message at inaantok ka, mas lalo mong labanan. Kapag dumating sa time na nakikinig ka sa message tapos nagsa-cellphone ka, mas lalo mong labanan, tigilan mo, makinig ka agad doon sa mensahe kasi alam mo, di ba, at alam ng kalaban na doon sa mensahe na pinapakinggan mo, may matututunan ka, kaya kanya dinidistract. Diba? Kaya nga parang lagi natin sinasabi na, gawin nyo na lahat ng dapat gawin bago mag-service para wala nang tatayo, wala nang ganito, wala nang kakain, diba? Kasi nga, every time na tayo mismo ay nakikinig ng Word of God, doon natin malalaman, diba? Ano pa yung gusto ipagawa ng Lord. Parang may mga tayo hindi siya read between the lines, pero may mga may ini-impart ang Panginoon sa buhay natin. Diba? Bawat isa sa atin, tutulungan tayo ng Panginoon mismo. Diba? Ano yung magiging plano niya sa buhay natin. Diba? Kaya nga yung mga bagay na yung pag-pray natin na sana hindi na maranasan ng mga tao, diba? Na tama rin sa prayer, diba? Na hindi na natin ni dumaan kay Saint ganito, okay, ganito mismo, diba? Kasi tayo mismo ay may access na papunta, diba, sa trono ng Panginoon, diba? So, sabi dito, how can there be a life in prayer? So, mas lalo natin malalaman paano, ano yung way natin, or ano ba yung mga bagay na dapat natin gawin para mas lalo natin i-apply sa buhay natin ang pananalangin, diba? So, 4 na letter, una ay P, diba? Priority, di ba? I-priority mo na bago ka gigising, pagagising mo sa umaga, bago ka matulog sa gabi, di ba? Say a prayer. Bago mo i-pick up yung cellphone mo, bago mo tignan kung may chat ba sa'yo, may announcement ba na ganito, o ano man yung mga meron dyan, di ba? Bago ka tumayo sa kama mo, di ba? Lagi mong piliin or i-goal na magpe-pray ka lagi sa Lord. Diba? Magsasabi ka na, Lord, thank you kasi may panibago akong buhay, may panibago akong lakas na binigay mo para magawa yung bagay na to. Diba? Kapag dumating sa time, challenge nyo sa sarili nyo for 21 days and doon natin makikita na grabe yung nagagawa ng prayer. Meron niyang sinabi doon na challenge niya yung mga taga-church nila, yung mga gusto lang mag-participate doon sa church nila. So, alam naman natin, yung iba parang busy o may ginagawa, di ba? May mga ginagawa sila personal, di ba? So, yung taong to, sabi niya, challenge daw niya yung sarili niya na yung mga kasama nila sa church, di ba? Na maglista sila ng bagay na pinagpapasalamat nila sa Panginoon. 3 bagay na pinagpapasalamat nila sa Lord bawat araw. Diba? Siyempre, iba yung doon.
Salamat Lord. Pwede yon, di ba? Na salamat Lord kasi may bagong umaga, bagong buhay. Salamat Lord kasi may pagkain. Nala, salamat Lord kasi ligtas ako. And for 21 days, may gumagawa, may sumasala. Siyempre, dumadating yung time, iba parang nakakalimutan, umaayaw. Pero napansin ng tao na yon na every time na ginagawa nung mga tao na nakiko-operate doon sa activity na yon na maglilista, sila yung mga tao, nakitang-kita daw sa mukha nila yung kasiyahan at kagalakan. 'Di ba? Bakit? Kasi mas lalo nilang nakikita na kahit sa bawat araw ng buhay nila, nakikita nila yung pagkilos ng Panginoon. Na sa bawat araw na yon, nakikita nila na hindi sila pinapabayaan ng Lord, 'di ba? Kasi may pinagpapasalamat sila sa Panginoon na imbes na magreklamo sa ganito, magpapasalamat pa rin sa Lord, di ba? Kaysa ganito yung mangyari, ito pa rin yung gagawin nila. Di ba? Kaya nga sa atin, kahit na estudyante, di ba, hindi natin dapat sabihin na, ate, late na ako gumising, ito na lang yung oras ko. Hindi. I-adjust mo yung pagising mo, di ba? Nang sa gayon, actually, hindi naman siya sinasabi na, bakit kayo nakaya nyo? 'Di ba? Bakit kasi kayo ganito? Hindi. Kapag nakita mo mismo, kasi proven and tested siya, na kada tayo, inuuna natin ng Panginoon, nagiging smooth lahat ng ginagawa natin sa buong araw. Nagiging maganda yung kalalabasan ng buong araw. Whether may hindi, or hindi natin nagustuhan, pero in the end, yung response natin, magiging katulad pa rin kung ano yung pinapagawa ng Panginoon sa atin, di ba? Kasi nagiging priority na natin ang pananalangin, di ba? And sumunod dyan, syempre, para maging madali sa atin ang manalangin, admit natin na minsan nagkukulang tayo sa time. Admit natin na minsan hindi natin kaya makatagal sa prayer, di ba? Admit natin na kung saan marami pa tayong mga bagay na hindi pa kayang gawin, 'di ba? Every time na may sinasabi tayo sa Lord, lahat ng mga bagay, yung kahinaan na binibigay natin sa Lord, pinapalitan ng Panginoon yung nakalakasan. Tutulungan ka ng Lord, i-organize yung time mo, i-organize yung priority mo sa buhay. Lahat ng yon, tuturuan ka ng Panginoon, 'di ba? Every time na ina-admit mo lahat ng mga bagay na meron ka sa buhay mo, lahat ng yon ay kaya kang tulungan ng Lord na maging maayos, di ba? Nang sa gayon, yung prayer natin o yung panalangin natin, yun talaga yung maging priority natin sa araw-araw. And sumunod, di ba? Turn to Jesus. Lagi tayong bumalik at bumalik sa Panginoon, di ba? Kapag ka nawala na yung desire mo na maglingkod, balik lang lagi sa Lord. Challenge lang lagi mong piliin o tulungan yung sarili mong bumalik sa Lord, di ba? Lagi mong isipin na lagi ka mahalaga sa Panginoon, di ba? After mo i-admit yung mga bagay na yun, balik ka ng balik sa Lord. Di ba? Ang Lord hindi naman niya agad nare-require na on the spot, isang magdamag, bago ka na agad, hindi. Di ba? Every time na bumabalik tayo ng bumabalik sa Lord, na para tayong bata na lumalapit sa Panginoon. Di ba? Yung Lord willing tayong tulungan, paunti-unti, hanggang sa matutunan natin yung bagay na yun. Di ba? And sumunod, syempre, dahil tinulungan at nakabalik na tayo sa Lord, di ba? Dapat maging habit na natin. It takes 21 days, di ba? Para maging habit yung isang bagay. For example, ginawa mo for 21 days yung fasting or yung ganitong bagay. After 21 days, magiging part na yan ng routine mo araw-araw. 'Di ba? So what more pa yung prayer na try natin gawin o simula ngayon. 'Di ba? Dahil na nire-revive ng Lord yung puso natin, simula ngayon, ng gabing to, 'di ba? Magbabasa ako ng Bible. 'Di ba? Magde-devotion na ulit ako. Tapos darating yung time, day 2, day 3, day 4. Hindi natin masasabi sa buong day 21 na yan smooth lang. Lagi may challenge dyan kasi nakikita ng kaaway na gusto mong bumalik sa Panginoon, di ba? Kaya ita-challenge ka, itatempt ka niyan. Antokin ka, mapagod ka, madami kang gagawin sa school, di ba? Madami kang gugupitan hanggang sa mawala na yung time mo sa Lord, di ba? Pero, ang pinakagusto ng Lord, hanggang saan mo kayang ipaglaban yung bagay na ginagawa mo, di ba? Ang habit is equivalent din yan sa discipline. So, kailangan natin i-disiplinahin yung sarili natin. Di ba? Para mas lalo natin maging magawa yung bagay na pinapagawa ng Panginoon sa buhay natin. So, sabi dito, ano naman yung benefit? Di ba? Benefits ng prayer sa buhay natin. So, ito yung iba yung mga tao, love benefits, okay, let's see. Di ba? Ano meron dyan? Di ba? Pero sa atin, hindi na tayo after sa benefits. After tayo lagi sa bagay na meron doon dahil doon natin nakikita ang Panginoon, di ba? So una, ano ba yung bagay na merong benefits sa prayer, di ba? It releases anxiety,
'Di ba? Ang panalangin ang nag-aalis ng pagkabalisa. Sa generation or sa panahon natin ngayon, kahit anong edad, nakakaranas ng stress, 'di ba? In Jesus name, nakakaranas ng pagod, nakakaranas ng kung ano-anong bagay na nagiging cause para mabalisa sila. Yung anxiety kasi, isa din to sa parang another level ng stress. 'Di ba? May nakikita kayo nagkakaroon ng anxiety attack, yung mga tao na bigla naninigas o nanginginig, 'di ba? Pag-pray natin na tayo din gamitin ng Panginoon makapag-minister sa kanila. Hindi natin sila gina-judge, 'di ba? Actually, totoo naman 'yon. Kasi lahat ng bagay na ginagawa ng kaaway, hindi lang puso ang tinitira, isip din. Kasi napaka-powerful ng isip natin. Napaka-powerful ng isip natin to the point na kaya natin mamanipula yung mga bagay na gusto natin gawin sa bawat araw. Di ba kaya nga laging pinagpe-pray, Lord, give me the mind of Christ, di ba? Give us the heart of Jesus, di ba? Na lagi natin pinagpe-pray sa Panginoon na laging protektahan yung isip natin, di ba? Kasi every time na yung isip ay nilalagyan ng kaaway ng mga negatibong mga salita, mangyayari dyan, yung tao na yon na naapektuhan ng mga negatibong salita, ang tendency, mawawala yan sa plano ng Panginoon. 'Di ba? Kasi aminin na natin sa totoo lang, 'di ba? Marami na tayong mga nakikita kahit hindi na ibulong, kahit sa Facebook na lang o kahit sa mga social media, makikita mo yung mga negative na nangyayari, na nagiging cause bakit mai-stress yung tao. 'Di ba? Pero every time tayo na, hindi naman na, again, hindi po namin yon ini-invalidate yung mga ganong pakiramdam. 'Di ba? Na hindi, totoo yung ganito, totoo yung ganito. Naniniwala po kami na totoo yung mga ganong nangyayari sa isang tao. Pero naniniwala din kami na totoo yung kapangyarihan ng panalangin. 'Di ba? Mas lalong effective yung ganong bagay, 'di ba? Na every time na tinitira ka ng kaaway sa isip, labanan mo lagi ng word of God. 'Di ba? Dahil yung mga bagay na kinakabisado natin, by heart man yan o by mind man yan, information man yan, 'di ba? Pero every time na may mga ganong ini-inject yung kaaway sa isip natin na wala nang mangyayari sa iyo, ito ka na. Ang mangyayari, magwo-worry ka. 'Di ba? Pero every time na sinasabi mo hindi, ang sabi ng Panginoon, ito. Ang sabi ng Lord, ito. 'Di ba? At lagi mo ipagpe-pray, ilalay hands mo kahit yung lalo na sa gabi, ito yung mahirap na parte. Matutulog ka na lang, pipikit ka na lang, pero yung utak mo gumagana pa. Kung ano yung isipin, ano mangyayari bukas, ano kayang gagawin ko bukas, ganito kasi, di ba? Nawawala na yung peace. Pero tayo mismo, every time na nagpe-pray, kayang alisin ng Lord lahat ng mga iniisip natin, negative na bagay, at papalitan ng Lord, di ba, ng peace na nagmumula sa Kanya. Di ba? Kaya kung sino man yung makakilala nyo na nakakaranas na to, hindi para invalidate yung ganong pakiramdam. Totoo yung battle na yun. Pero totoo pa rin yung panalangin. At totoo pa rin ang Diyos, di ba? Kaya pwede natin sila encourage, di ba? Ito yung pangako ng Panginoon sa'yo. Kumbaga, ika-counterfeit natin, lalabanan natin, di ba, yung mga ganong isip. Hanggang sa dumating yung time na sila mismo, matutunan na nila, di ba, na yung isip na to, di ba, kayang baguhin ng Panginoon. Di ba? Kaya nga sabi nga sa Philippians 4, don't worry about anything, instead pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. 'Di ba? Kasi yun yung isa sa pinakamagandang din bagay na meron sa panalangin. Na every time na nagpe-pray ka, hindi mawawala sa iyo yung puso na lagi nagpapasalamat sa Panginoon. And of that moment na nagpe-pray ka, at mareremind ka ng mga bagay na ginawa ng Lord, mas lalo ka mabubuhayan ng desire na maniwala at magpagamit pa sa Panginoon. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Diba? Lagi nating isipin na i-revive ng Lord yung puso natin. I-revive din ng Lord at babaguhin din ng Lord yung takbo ng isip natin. Lagi niyong i-claim lagi sa Panginoon na yung isip na to ay galing o isip to ni Kristo. Kaya lahat na nandito sa utak na to, 'di ba? Lahat ng naging nagdodwell sa isip na to, nawa lahat ng to ay patungkol sa Panginoon. Ang pangalawa, prayer solves problems. Ano man yung problema natin ngayon, ano man yung mga kinakaharap ay pinagtatagumpayan natin ngayon sa mga personal na buhay natin, lagi nating isipin sa panalangin. The moment na nag-pray ka na, 'di ba? Yun na yung kasagutan nun. At yun na yung bagay na ginawa mo na magiging cause para manalo ka doon sa pinagtatagumpayan mo. Sabi diyan, ang panalangin ay kayang magresolba ng
problema. So walang imposible sa Lord, 'di ba? Napaka-imposible man sa atin na mangyari yung bagay na 'yan, 'di ba? Pero sa Panginoon, 'di ba, makikita natin na posible lang lahat, 'di ba? And actually parang testimony lang din lately, sobrang challenging din na mga bagay na nangyari na isa sa naging cause ay yun, atakihin yung family na may mga ganitong nangyayari, may sitwasyon na ganito nangyayari, 'di ba? Pero parang ayoko i-share baka mahiya siya. Pero yun nga, kanina ba ate? Hapon. Kahapon, no? Yun. Kahapon kasi may nakausap ako. Tumawag siya. Umiiyak siya. Umiiyak siya. Ay, hindi ko naman siya tinatawanan kasi umiyak. Pero, ayun, umiiyak siya kasi natatakot siya. Kasi nga, dun sa nangyari, sa nabalitaan, ganyan. Sabi ko sa kanya, nagpray ka na, nagpe-pray na tayo. Sabi niya, ganun. Yung mga bagay na nilalagay ng kaaway sa isip mo, wag mo yung papansinin. 'Di ba? In control si Lord, may ginagawa pa rin ng Panginoon. Hindi sabi niya, ito kasi yung sinasabi ko, ito kasi yung dinideclare ko, sabi niya. Sabi ko sa kanya, sabi ko, Ma, alam niya na si Mama, Ma, hindi kasi lahat ng mga bagay na gusto natin, yun talaga mangyayari. Lagi natin piliin, hingiin yung kalooban ng Lord. 'Di ba? Kung kalooban ng Lord yung nangyari, si Lord yung bahalang kumilos sa bagay na yun. 'Di ba? Napaka-imposible sa atin kasi natatakot tayo. 'Di ba? Kaya nga malaki nagagawa ng takot. Actually, nakakamatay ang takot, 'di ba? Pero sabi ko nga, every time na tayo mismo nagpe-pray at natakot pa rin tayo, parang nonsense lang yung prayer na wala na tayo na agad ng tiwala sa Lord. Pero yun nga, tayo mismo, every time na nagpe-pray, lahat ng mga bagay na nilay down natin sa Lord, ibabad na natin na ibabad sa prayer at makikita natin gaano kikilos ang Lord sa bagay na yun. Makikita mo, ay ang galing kasi imposible na neto pero naging posible pa dahil sa ginawa ng Panginoon, di ba? Kasi sabi nga, if you need wisdom, sa James 1:5, if you need wisdom, ask our generous God and He will give it to you. He will not rebuke you for asking it. Actually, hindi lang ito ginagamit sa school. Kahit sa mga personal decisions natin sa buhay, kailangan natin ng wisdom. Hindi lang wisdom meron tayo. May wisdom tayo na nanggagaling sa Panginoon, di ba? Lahat tayo mismo, may mga bagay tayo na pinagdidesisyonan sa buhay natin na hindi tayo dapat nakadepende sa sarili natin, kundi sa wisdom ng Lord, para hindi tayo magkamali. 'Di ba? Kaya lagi nating isipin, umpisa pa lang ng bagay na yan, nilapit mo na sa Lord, expect mo na si Lord yung magtatapos niyan, 'di ba? According sa will niya. Kaya nga natin hinihingi lagi yung will ng Lord, yung wisdom ng Lord. Nang sa gayon, lahat ng mga mangyayari at lahat ng mga gagawin ng Panginoon, 'di ba, nakaayon lagi sa kalooban niya, 'di ba? Kaya yun isa sa pinakamagandang bagay, 'di ba? Pangatlo, prayer builds your confidence, 'di ba? Isa to sa pinaka bagay na meron sa prayer, yung confidence, 'di ba? Ikaw ba ay introvert na tao, mahiyain na tao, 'di ba? Hindi mo ba porte na humarap sa mga tao at magturo, 'di ba? Lagi kang humingi ng panalangin, 'di ba? Lagi kang mag-pray sa Lord na bigyan ka ng confidence, 'di ba? Ang panalangin ay nagpapatibay ng iyong pagtitiwala, 'di ba? Lagi natin isipin 'yon na lahat ng mga bagay na ginagawa kahit sa reporting sa school, kahit sa mga pag-share ng Word of God, kung hindi pa natin trip 'yun kasi hindi trip pa. Kung hindi pa natin desire 'yun kasi nahihiya tayo at wala tayong ma-share, di ba? Lagi nating isipin, si Lord yung tutulong sa atin, di ba? Actually, yun yung isa sa bagay na kailangan natin mapagtagumpayan, di ba? Na every time na nagpipray ka at nag-undergo ka dun sa bagay na pinagpipray mo, makikita mo yung development, di ba? Kaya lagi nating isipin, kung hindi pa natin gagawin ngayon, kailan mo pa gagawin, di ba? Yung pag-share dito, pagpunta sa ganyan, di ba? Actually, malaking challenge siya doon pag nando ka na sa moment na yun. Pero pag na-overcome mo na yung bagay na yun, magiging madali na. At mas lalo ka maniniwala na sa masusunod na araw o sa masusunod na sitwasyon, di ba, kakasamahin ka ng Panginoon. Di ba? Sabi nga sa Philippians 4:13, favorite ng mga nagbabasketball, for I can do everything through Christ who gives me strength.
'Di ba? Actually, hindi lang siya strength sa basketball. Strength to na kung saan kahit anong sitwasyon ng buhay mo, whether masaya man o hindi, challenging man o hindi, 'di ba? May kalakasan ka na nagmumula sa Panginoon, 'di ba? Yun yung confident mo eh. 'Di ba? Na hindi sariling lakas mo yung gagamitin mo. Na every time na nagpe-pray ka, bibigyan ka ng Lord ng panibagong lakas na ma-accomplish yung mga bagay na gagawin mo para sa Kanya. Si Lord, pag alam niya para sa Kanya yung gagawin mo, si Lord yung bahala doon. 'Di ba? Sabi nga, where the Lord guides, He provides. 'Di ba? The Lord, if it is the Lord's will, it is the Lord's will, 'di ba? Kasi nga sinasabi, kung para sa Panginoon, ngayon darating tayo sa time na magkakaroon ng event, 'di ba? Ngayon pa lang, hindi lang natin siya pinagpe-pray or hindi lang natin siya sinisimulan sa pagpa-practice, sa pagde-design, di ba? Kundi sinumulan na natin siya sa pagpe-pray na sa araw na yon, di ba, maging matagumpay lahat ng gagawin natin. And actually, nakakapagod, di ba? Hindi lang kasi nakakapagod kasi madami tayong ginagawa. Kundi yung panahon, malakas magpahina ang panahon, yung lamig, di ba? Kaya ang dami nagkakasakit, di ba? Ang daming mga tao na nahihirapan lumabas, di ba? Pero lagi natin ipag-pray na kahit ano man yung mga lugar o mga bagay na pinapagawa natin, o pinapagawa ng Panginoon sa atin, may kalakasan tayo na nagmumula sa Kanya, di ba? Kaya ako dumating man yung time na i-challenge ka ng Lord, di ba? Na over na mag-share ka sa kanila. Di ba? Hindi na para, Lord, kasi naman sa ano na lang, di ko pa kaya, di ba? Pero the moment na nandun ka, lagi mo sasabihin, nakaya niya, makakaya ko. 'Di ba? Kasi kung sino naman yung Diyos na pinaglilingkuran niya, siya din yung Diyos na pinaglilingkuran ko. Okay? And pang-apat, prayer brings peace of mind. 'Di ba? Ang panalangin ay nagdudulot ng kapayapaan ng isip. Isa to sa pinakamahalaga din na bagay bukod sa pag-ibig at pananampalataya. Faith, hope, and love, 'di ba? Pag-asa. Yung peace, 'di ba? Na meron. Kasi nga, kapag dumating sa time na tayo mismo ay nawalan na ng kapayapaan, magiging magulo na lahat ng mga pagdedesisyon na gagawin natin sa buhay natin. To the point na yung bagay na yon, yun pa yung magiging dahilan para mapahamak tayo. Diba? Kaya nga, tayo mismo kapag nagpe-pray, hinihingi natin, Lord, bigyan mo ako ng wisdom, diba? Bigyan mo ako ng knowledge, bigyan mo ako ng understanding, pero bigyan mo rin po ako ng peace. 'Di ba? Kapayapaan na kung saan kapag alam ko na ikaw yung nandoon, magiging payapa ako. 'Di ba? Kapayapaan na kung saan kahit anong gulo na nangyayari, nakakalungkot sa government natin, 'di ba? Nakakatakot na ganun yung mga naririnig. Pero yung peace mo ba rin ba na nagpapasalamat ka sa Lord kasi at least na-expose, at least maipagpe-pray natin. Na hindi na hinayaan ng Lord na tumagal pa yung mahabang panahon na, pero mas mahaba pang panahon para mangyari yung mga ganong bagay, di ba? At alam natin, naniniwala tayo na kahit ano man yung sitwasyon sa paligid natin, hindi tayo papababayaan ng Panginoon, di ba? Kaya sa gabing ito, kung ano man yung mga bagay na nagiging cause para mawalan ka ng peace, nagiging cause para mapigilan ka sa pinapagawa ng Lord sa iyo, di ba? Lahat ng yan ay ilay down mo sa Lord at si Lord ang magpapalit sa iyo ng kapayapaan. Kaya nga sabi sa Isaiah 26:3, you will keep in perfect peace all who trust in you, di ba? All whose thoughts are fixed on you, di ba? Yun yung pinakamagandang bagay din na pagpipray natin. Lord, tulungan mo ako, di ba, to fix, di ba, not just our eyes, di ba, but our minds on you, di ba? Na lahat ng mangyayari, ayun na yung mga bagay na naayon sa kalooban mo. Kaya lagi natin pag-pray din yan. And pinakasunod, prayer helps you understands God's will, di ba? Ang panalangin ang tutulong sa iyo na maunawaan ang kalooban ng Diyos, di ba? Lahat tayo may pinapagawa ang Lord sa atin. Hindi man tayo same na mga calling sa buhay, pero lahat tayo ay may purpose, di ba? Na mga anak ng Panginoon, di ba? Kung ikaw ay tinawag sa ganito, malalaman mo yan sa pamamagitan ng pananalangin. Hindi yun parang maganda ata magganito, ito na yung gagawin ko. Parang ito magaling ata si ganyan sa ganyan, baka yun na yung calling ko. Hindi. Malalaman mo yung tunay na will ng Lord sa buhay mo, sa prayer lagi. Doon sa prayer na yon, doon sasabihin ng Lord na ito yung kalooban niya sa'yo, ito yung gagawin mo, at ito yung dapat na gawin mo talaga. Diba? Hindi yung parang, parang ano ko yun natutuwa ako doon, nagagalak ako doon. Pag-pray mo muna sa Lord. 'Di ba? Maaring natutuwa ka doon, pero pag pray mo sa Lord,
Lord, di ba, na tulungan ka ng Lord kung yun ba yung kalooban na yun, di ba? Then so be it, di ba? Yun yung will ng Lord sa buhay mo, di ba? Kaya lagi natin ipag-pray na maintindihan yung plano ng Lord sa buhay natin. Kasi nga, nakikita na ng kaaway ng perfect na yung mangyayari sa buhay ni Wena, perfect na mangyayari sa buhay ni Alpi. Kaya ang mangyayari, yung kaaway, gagawa siya ng paraan para ma-distract ma-distract yung taong to at mawala sa kalooban ng Lord. Pero sa atin, kapag alam natin na sa pamamagitan ng panalangin ay alam natin yung kalooban ng Panginoon, di ba? Mas lalo na magiging madali sa atin na lumapit sa Panginoon. Kaya nga sabi dito, Psalms 143, "Teach me to do your will, for you are my God. May your gracious spirit lead me forward on a firm footing," di ba? Na lagi natin piliin na hindi lang natin malaman nawa yung will ng Lord, kundi gawin natin yung kalooban niya. Magkaiba po kasi na nalaman mo lang sa ginawa mo na, di ba? Maaring nalaman mo lang pero wala kang balak gawin, di ba? Mas mahalaga pa din na kahit na nalaman mo na yung kalooban ng Panginoon, magkaroon pa rin tayo ng lakas ng loob, di ba? Na sundin ano yung pinapagawa ng Panginoon sa buhay natin. Kasi yun yung pinaka mahalaga, di ba? Na lagi tayong magpaturo, lagi tayong magpa-guide, magpa-instruct sa Lord, nang sa gayon hindi tayo magkamali. Piliin natin na sa prayer, di ba, yun doon lahat i-reveal ng Lord eh. Kaya hindi ko pwede sabihin na kay Ed na, Ed, ito yung will ng Lord sa'yo. Paano kung iba yung will ng Lord sa kanya, di ba? Si Lord lang makakapagsabi sa kanya, ano yung bagay na pinapagawa ng Lord sa kanya. So sa atin, bawat isa sa atin may pinapagawa ang Lord sa atin. Bawat isa sa atin, may mga kaakibat tayo na karera na dapat takbuhan natin at tayo lang mismo yung tatakbo sa bagay na yun, di ba? Pero para mas lalo natin ma-endure o magawa na kahit na may mga bagay na inaantay natin ng Panginoon, di ba, nagagawa natin na maayos yung bagay na pinapagawa niya. At para hindi tayo magkamali, kailangan natin manalangin. Di ba, na dumating din tayo sa time na sana hindi lang Sunday ang maraming tao, di ba, na sana hindi lang tuwing may event, madami ang church, di ba, kundi kahit lalo na sa time ng prayer, lahat ng mga gawain na, actually may gawain naman ng prayer na Sunday, pero yung mga ganitong prayer meetings, mga overnight prayer meetings, di ba? Yung mga ganong time ba na kung saan sana yun din tangkilikin din ng mga Kristiyano, di ba? Though may mga times naman na nagpe-pray tayo personally, may mga times na nakakapag-pray tayo sa bahay, o may mga priorities, may mga work, or may mga schools na ginagawa, pero sana dumating tayo sa time na maging kabilang din talaga tayo na kapag titingnan ng church, nandun ka kasi nagpe-pray ka din. Diba? So, hindi naman siya requirements, diba, para na masabi na makakakyat ka sa langit kapag nagpray ka. Hindi. Kung baga gawin natin yung part natin na tayo din ay makiisa sa pananalangin. Diba? Sa lugar na to. Diba? Sabi nga, kahit nakaunti tayo, surrounded naman tayo ng mga libo-libong anghel. Nandun naman tayo. Pero nawa, yung mga nandito, yung mga totoong katawan talaga, di ba? Hindi lang anghel, hindi lang yung mga kasama natin, mas marami mga anghel, kundi yung mga katawan, flesh talaga, na kung saan makikiagri sa atin sa pananalangin. Di ba? Lagi natin isipin sa prayer meeting, dito rin nag-i-starts yung revival. Dito rin talaga nagsisimula yung mga bagay na pinapangarap natin sa Lord, sa prayer meeting yun. Diba? Kasi dito ang focus natin, prayer lang. Ang focus natin, pananalangin lang. Diba? Kaya nga kahit yung mga nanonood sa live, isa rin sa pinaka-challenging nun, na kahit nanonood ka sa live, attention mo pa rin dapat ay nasa mensahe, diba, ng Panginoon. Hindi po ako nagmamalinis. Dumadating din ako sa time na kahit na nakikinig, napapa-cellphone, napapa-scroll, di ba? Kasi nga napakahirap ng gano'n na ang daming distraction. Pero piliin natin na kapag available tayo sa gawain ng Lord at yung oras na to ay available ka at kaya mo naman, di ba, magbigay ng oras sa Panginoon, gawin natin. Di ba? Piliin natin na mag-spend ng time sa Lord. Kasi nga maraming gagawin ng Panginoon, di ba, para sa buhay natin. Yung pang-anim, diba? Prayer brings us towards forgiveness. Pagpapatawad din, diba? Panalangin ang naghahatid sa atin tungo sa kapatawaran, diba? May mga tao man tayo na nakalimutan, pero lagi natin ipag-pray sa Lord na, Lord, kung sino man yung mga tao na hindi ko pa napapatawad at hindi pa ako napapatawad, nawa, diba? Ito yung oras sa kung saan makapag-release ako ng forgiveness towards that person and at the same time, mapatawad din ako ng tao na yon.
'di ba? Sa pamamagitan nun, doon talaga lalaya ka ng sobra. Yung parang 100%, alam mo sa buhay mo, nalalabas ka ng bahay, wala kang kagalit, lalabas ka ng bahay, wala nag-aabang sa'yo, walang sasama ang tingin sa'yo. Kasi alam mo maayos yung relationship mo. And 'di ba, kapag maayos ang relasyon mo sa mga tao, 'di ba, mas lalo din magiging maganda yung relasyon mo, 'di ba, sa Diyos, 'di ba? Kaya nga lagi natin piliin, 'di ba? Yun yung may palinis natin, ay palinis yung puso natin, 'di ba? Na hindi lang basta-basta tayo makapagpatawad, kundi maging madali talaga sa atin na magpatawad, 'di ba? Whether nag-sorry man o hindi, 'di ba? Lagi natin piliin na magpatawad, 'di ba? Katulad ng pagpapatawad ng Panginoon, 'di ba? And sabi diyan, but if we confess our sins to Him, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all wickedness, 'di ba? Yun yung isa sa gusto ng Lord, na kapag lalapit tayo sa Panginoon, lalapit tayo sa Kanya talaga na umaamin. 'Di ba, na Lord, nagkamali po ako sa bagay na to, 'di ba? At willing po ako magpabago. Na Lord, nagawa ko tong kasalanan na to, willing po ako magpabago, 'di ba? At magiging madali sa Lord na magkumilos na malaya sa buhay mo kasi nga humingi ka na rin ng tawad sa Lord, 'di ba? At yun ang isa sa pinaka maganda. Hindi lang 'yon, 'di ba? Hindi lang niya tayo papatawarin, pero lilinisin pa tayo sa lahat ng mga kasalanan o kamalian sa buhay natin. Okay? So sabi dito, meron ako isang kwento na i-share. Sabi dito, yun, yung title niya ay Empty Chair, yan. So sabi dito, a man's daughter had asked the local pastor to come and pray with her father. So yung batang babae, pumunta siya sa church nila para ipa-request na ipag-pray na yung tatay niya. Okay? Yan. Nung dumating na yung time na kung saan yung pastor dumating na sa bahay nila, pagpasok ng pastor doon sa kwarto ng tatay ng babae, nakita niya na nakahiga yung tatay doon sa kama, di ba? May dalawang unan, nakahiga yung tatay doon. At sa tabi ng kama ng tatay niya, yan, may upuan. Okay? And sabi dyan, the priest assumed that the old fellow had been informed of his visit. So, nag-assume yung pastor na, expected niya siguro na darating ako, di ba? Kaya may upuan na doon sa may ulunan niya. So, sabi ng pastor, I guess you were expecting me. Sabi niya, siguro, alam mo na darating ako, nag-expect ka na darating ako. Pero sabi ng lalaki, di ba, ng tatay, no, who are you? Di ba, hindi, sino ka? Di ba, sabi nung tatay, di ba, I am the new associate at your local church. Di ba, the pastor replied. When I saw the empty chair, I figured you knew I was going to show up. Di ba? Noong nakita ng pastor na may upuan doon, di ba? Kasi hindi siya kilala ng lalaki, di ba? So sabi nung pastor siguro na, nung time na nakita ko kasi upuan, na akala ko, ina-expect mo na darating ako. 'Di ba? Pero sabi nung lalaki, 'di ba? Sabi, oh yeah, the chair, 'di ba? Yung upuan. Said the bedridden man, would you mind closing the door? 'Di ba? So sabi nung matanda atong upuan, so sabi niya, sige, parang okay lang ba, pakisara na ng pinto. So yung pastor, ginawa niya, 'di ba? Parang nagtataka siya, bakit? So sinara niya yung pinto ng kwarto. And dumating dyan, sabi nung kinuwento sa kanya nung matanda, sabi niya, I've never told anyone this, not even my daughter. So hindi niya kinukwento, ano yung dahilan, bakit may upuan sa tabi niya lagi. Said the man, but all of my life, I have never known how to pray. Diba? Sabi nung matanda, sa tagal ng panahon na nabubuhay ako, hindi ko pa talaga alam paano mag-pray. Diba? Hindi pa niya alam paano yung way ng pananalangin, ganyan. And sabi, at church, I used to hear the pastor talk about prayer, but it always went right over my head, diba? Noong time na nagsisimba siya, naririnig niya na yung pastor nila nagtuturo about sa prayer, pero sa part niya, naiisip lang niya, pero hindi niya magawa. Diba? Kumbaga, hindi niya ma-pick up ano yung pinaka mismong minimin nung prayer na sinasabi o tinuturo ng pastor. Diba? And sabi dyan, I abandon any attempt at prayer. So dahil hindi niya kaya mag-pray,
hindi na siya nananalangin. Kumbaga, hindi niya na tinry pa na mag-pray, di ba? The old man continued until one day, about 4 years ago, my best friend said to me, di ba, Joe, prayer is just a simple matter of having a conversation with Jesus, di ba? Na parang dahil nga ayaw niya na mag-pray, yung isang kaibigan niya, sinabihan siya na yung pakikipag-usap o yung pagpipray, di ba? Para lang to nakikipag-usap ka sa best friend mo, di ba? Which is si Jesus, di ba? Here's what I suggest, di ba? Sit down on a chair, place an empty chair in front of you, and in faith, see Jesus on the chair. Diba? So, ganito yung pagpipray. Diba? Kasi nga, para napaka-imposible na sa matanda yung pagpipray. So, sabi niya, ganito yung tinuro ng kaibigan niya. Kuha kang 2 upuan, upo ka sa isa, at sa isa, doon nakaupo si Jesus. Kumbaga, i-visualize mo or pakiramdaman mo, diba, by faith, na si Jesus talaga yung kausap mo sa unahan or sa isang upuan na nasa tapat mo. Di ba? So dumating yung time, sabi nung lalaki, di ba? It is not spooky because He promised, I will be with you always, di ba? Parang kung ibang tao na makakakita na nun, at hindi naiintindihan yung mga ginagawa niya, baka matakot sila kasi parang, ay, ano na to, parang baliw, di ba? Kasi bakit nagagawa niya makipag-usap doon sa upuan na, di ba? Pero sabi nga niya, He promised, di ba? At pinangako ng Panginoon, I will be with you always, di ba? Then just speak to Him and listen in the same way you're doing with me right now. Diba? So parang ganito lang po yan, katulad ng ginagawa mo sa akin, papakinggan ko siya kung ano yung sasabihin niya. At ako din, sasabihin ko rin sa kanya yung mga gusto kong sabihin. So I tried it, and I've liked it so much that I do it a couple of hours every day. I'm careful though, diba? Na parang, sa sobrang natuwa siya, at nag-gets niya na nag-ganon yung prayer, sobrang nagustuhan niya. Diba? Ginagawa niya na yon 2 times a day, pero nag-iingat siya. Di ba? Para hindi na isipin ng mga tao na makakakita na gano'n nga siya. Pero nagustuhan niya yung ganong way ng communication nila ng Lord. Na every time mag-usap sila ng Lord, may upuan sa unahan niya, di ba? At doon siya makikipag-usap. If my daughter saw me talking to an empty chair, she'd either have a nervous breakdown or send me off to the funny farm. Di ba? Na kapag nakikita siya ng anak niya nakikita siya ng anak niya na ginagawa yung bagay na yon. Diba? Parang yung anak niya natatakot, 'di ba? Na parang, hala, ano na yung nangyayari sa tatay ko, ganito na yung nangyayari. So after noon, na-realize nung pastor, yung pinaka-pinopoint nung lalaki, kaya siya may upuan sa tabi ng kama niya. So para pala yun sa Panginoon, para kay Jesus. So ganun yung way ng lalaki na pakikipag-usap sa Lord. Kasi nga, hindi niya natutunan yung prayer na ayun, yung parang usual na ginagawa, luluhod, makipag-usap. Kumbaga sa part niya, gusto niya, parang literal talaga na may kausap siya. 2 upuan, isa sa harap niya at isa siya sa nakaupo. Hanggang sa dumating yung time nung pinag-pray na siya ng pastor, di ba, hanggang sa umuwi na, nabalitaan niya na yung matanda ay namatay na. So, nangyari, sabi niya, pumunta siya dun sa bahay nung lalaki at nakita niya yung nakita niya yung anak mismo nung matanda. And sabi dito, sabi nung pastor do, 'di ba? Did he seem to die in peace? 'Di ba? Nagtatanong siya, parang namatay ba siya nang may payapa o payapa ba siya nung namatay, 'di ba? He asked. Sabi nung babae, yes, when I left the house around 2 o'clock, he called me over to his bedside, told me one of his corny jokes and kissed me on the cheek. 'Di ba? So, nung time na yon, siguro hindi paramdam din ng babae na mawawala na yung papa niya. Pero yun, pinatawag siya, parang nilambing na siya ng tatay niya or yun, nag-joke daw sa kanya at kinis siya sa pisngi. Sabi dito, nung umalis na siya, sabi dyan, when I got back from the store an hour later, I found him dead. Diba? Doon niya na nakita na namatay na yung papa niya. But there was something strange in fact, diba? Beyond strange, kind of weird. Diba? Na parang, nung nakita niya or napansin niya mismo na yung tatay niya, yung time na yon na namatay, parang nawiwirduhan siya. Kasi bakit? Sabi niya, apparently, just before daddy died, he leaned over and rested his head on a chair beside the bed. Diba? So parang, nung tatay niya, dahil nga bedridden na yung tatay niya, nung mamamatay na yung tatay niya, yung ulo ng tatay niya, umunan doon sa chair. Diba? Kung iisipin mo, imagine natin mismo, diba? Na parang namatay siya na humiga doon sa ni Jesus, sa hita ni Jesus, di ba? Kasi ngayon yung alam niya lagi sa prayer. Di ba? Na parang natutunan niya na yung
pakikipag-pray, hindi lang siya for formality na approach lagi sa Lord, di ba? Hindi naman natin sinasabi na dapat every time na lalapit tayo sa Lord, parang wala tayong reverent o wala tayong paggalang sa Lord. Hindi naman po ganun, di ba? In a sense na kaya nating ituring ang Diyos na best friend. Di ba? At pag best friend, araw-araw mo kasama, araw-araw mo kausap. Di ba? Na parang walang makakaligtas na small details sa buhay mo. Kaya mo ikwento sa kanya lahat ng yun. 'Di ba? So yung lalaki na namatay, gano'n niya tinuring si Jesus. Do para sa karamihan, napaka-weird ng gano'n, 'di ba? Pero sa kanya, yun yung pinaka magandang bagay na nagawa niya o magandang bagay na ginawa niya rin talaga para sa Lord. 'Di ba? Na pinili niya magstay pa rin sa presence ng Panginoon. 'Di ba? Na parang naging buhay niya yung panalangin. 'Di ba? Hanggang sa mawalan na siya ng hininga, yun pa rin yung prayer niya. Makapag-stay sa presence ng Lord. 'Di ba? Kaya nga sa atin, mga Kristiyano, di ba, piliin natin na isin talaga natin na lagi mag-pray. Ano man yung cause, bakit ka nahihirapan, bakit tayo nahihirapan, lagi natin ilaban yung prayer. Di ba? Parang lagi natin, araw-araw, sasabihin sa Lord na kailangan natin siya. Araw-araw, lagi natin hingin sa Lord yung guidance niya. Di ba? Kaya ang sabi ni Martin Luther, di ba? To be a Christian without prayer is no more possible than to be alive without breathing. Diba? Na parang sinasabi na araw-araw ka nabubuhay, araw-araw ka humihinga. So dapat ganun din yung prayer natin. Diba? Na araw-araw tayo na nabubuhay o binubuhay ng Panginoon. Diba? Laging maging kadikit na ng buhay talaga natin ay yung pananalangin. Diba? Kaya yun, sa gabing ito, diba, maaaring may mga times na kailangan tayong ipag-pray. Marami tayong kailangan iluhod sa Panginoon sa prayer. Wala man tayong makita na makasama sa prayer partner, 'di ba? Pero every time na nagsosolo tayo or meron tayong mga private na pakikipag-usap sa Lord, 'di ba? Personally, 'di ba? Parang prayer partner na 'yun eh. Actually, hindi nga lang partner 'yun eh. 'Di ba? Parang apat pa kayo doon, 'di ba? Father, Son, Holy Spirit, tsaka ikaw, 'di ba? So, ang dami nag-agree, 'di ba? Pero sa atin, 'di ba, nawa naisin natin na kung paano dinidiscern ng Lord na kausapin, naglulong ang Lord na kausapin tayo, nawa tayo din. Ilong din natin na darating yung bawat araw ng buhay natin na hindi natin sukuan o pagsawaan ng pananalangin, di ba? Kung may pagkakataon lang tayo lagi na makipag-cooperate sa prayer, gawin at gawin talaga din natin, di ba? Kaya ngayon, di ba, mamaya bago tayo mag-end, di ba, prayer partner tayo. Pero ngayon, pray muna tayo. Let's pray. Aming Ama, Diyos na buhay at dakila sa lahat, Panginoon, nagpapasalamat po kami, Lord, sa pagkakataon na ipinagkaloob mo sa amin upang matuto, Lord God, sa mga salita mo. Salamat din, Panginoon, sa patuloy na pagkikipag-usap mo, Lord God, sa aming mga buhay. Salamat din, Ama, dahil ikaw ang siyang Diyos na tutulong, Lord God, at kakasama sa amin upang mas lalo namin matamasa, Lord God, mga bagay na pinagkakaloob sa amin. Salamat din, Lord God, sa patuloy na pagkilos mo at pag-iingat mo sa buhay ng bawat isa. We are praying, Lord, na ikaw ang siyang patuloy na magbigay sa amin ng matinding desire, Lord God, to pray, Panginoon, na kung gaano kami, Lord God, nagnanais na maranasan ka, Panginoon, nas lalo namin, Lord God, piliin na magstay sa presence mo. Salamat din, Ama, dahil ikaw ang Diyos, Panginoon, na makikipag-usap sa amin, Lord God. Ikaw ang Diyos, Lord God, na makikita namin, Panginoon, sa bawat araw, Lord God, na nabubuhay kami. Tulungan mo po kami na laging dumipende sa inyo. Tulungan mo po kami, Lord God, na laging naisin namin, Lord God, ang makalapit, Lord God, sa trono mo. Salamat din, Ama, dahil ikaw, Panginoon, na magre-remind sa amin, Lord God, kung gaano talaga kahalaga ang pananalangin. Continue, Lord God, to revive always, Lord God, yung mga visions, yung mga dreams namin, Lord God. Lagi mo kami tulungan, Panginoon, na makiisa sa banal na Espiritu, Panginoon, nang sa gayon, Lord, lahat ng mga bagay na pinapagawa mo, Panginoon, ay magawa namin sa tulong ng banal na Espiritu sa pangalan ni Jesus. Salamat din, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay ng kalakasan, pagre-remind sa amin, Lord God, kung paano namin dapat i-priority, Lord God, yung pananalangin na to. Dalangin po namin, Ama, na lagi mo kami, Lord, tulungan at turuan, Lord God, at makita mo kami, madatnan mo po kami, na kapag dating mo, Lord God, sa pagdating mo, Panginoon, makita mo kami na tapat, na gumagawa ng gawain mo, tapat, Lord God, na nag-i-stay, Lord God, sa presence mo. We are praying then, Lord God, na ikaw, Panginoon, na siyang patuloy na magbigay sa amin ng kalakasan, Lord God, encouragement, Lord God, to do your work in the mighty name of Jesus, Lord. And thank you, Panginoon, dahil alam po namin, Ama, nakakasamahin mo po kami, and you will be with us, Lord God, at the
very end of the age, Panginoon. Ikaw din, ang Diyos, Lord God, na nangako sa amin, Panginoon, na kahit kailan, hindi mo po kami iwanan ni pababayaan man. Kaya salamat, Ama, sa mga pangako na pinagkaloob mo sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, ang kagalingan din sa aming lupang katawan. Salamat, Ama, sa pangako mo, Lord God, na every time na lalapit kami sa inyo, Lord God, tapat ka, nasasagot ng mga panalangin namin, Lord God. And thank you for being our Jehovah, Lord God. Rafa, Panginoon, you are the God who always heal us, Panginoon, Lord God. And by your stripes, Lord, we are healed in the mighty name of Jesus, Lord God. Kaya kung sino man sa mga anak mo ang nangangailangan ng kagalingan, kalakasan sa kanilang physical na pangangatawan, Lord, sa pangalan ni Jesus, right now, Panginoon, Lord God, ay gawad mo to sa kanila kung nasan man sila mga tahanan, Lord God, o lugar, Panginoon. Dalangin po namin, Ama, ang kalakasan na nagmumula sa inyo, Panginoon. And thank you, Lord God, for you will always restore everything, Panginoon, sa aming mga lupang katawan, Lord God, magpa-function na maayos, Lord God, ang lahat ng meron sa amin, Panginoon. At ikaw, Lord God, na siyang gagamit ng buhay namin sa pagpapalawak ng kaharian mo. Sa mga oras na to, dalangin po namin, Ama, ang patuloy na kagalingan sa buhay din, Lord God, ni Bishop Paul, Panginoon. Dalangin po namin yung complete healing sa kanyang buhay, kalakasan sa kanya, Lord God. Na sa gayon, Panginoon, sa lahat ng mga ginagawa niyang personal din na paglilingkod, Lord God. Mas lalo mo pa siyang magamit sa pangalan ni Jesus, Lord God. Mas lalo mo siya palakasin, Lord God, at patatagin, Panginoon, Lord God. At lahat ng mga ginagawa niya, Panginoon, magkakaroon ng bunga sa pangalan ni Jesus, Lord God. Ganon din, dalangin po namin ang kalakasan din at kagalingan sa buhay ni Tita Annie. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagkilos mo sa buhay niya, na ikaw, Panginoon, na siyang kumakasama, Lord God. Patuloy na dalangin po namin, Ama, ang kapayapaan sa kanyang puso at isipan sa pangalan ni Jesus, Lord God, na lahat, Panginoon, ng mga bagay na pinagtatagumpayan niya, Lord, matagumpay na siya sa pangalan ni Jesus, dahil kakasamahin mo po siya sa pangalan ni Jesus. Dalangin din po namin ng provision sa lahat ng mga kailangan niya, Panginoon, sa pang-araw-araw, Lord. Naniniwala po kami na kaya mong i-restore ang kanyang lupang katawan, Panginoon, na sa gayon makapaglingkod siya na 100%, Lord, na malakas, Panginoon, para sa inyo. Salamat din, Ama, dahil mas lalo mo siyang bibigyan ng kapayapaan, Lord God, sa kanyang puso't isipan, Panginoon. Ay, hindi siya matatakot in Jesus' name, Panginoon, kundi, Lord God, yung kapayapaan na nagmumula sa inyo, igagawad mo po sa kanya, sa kanyang puso't isipan, and continue, Lord God, to bless, Panginoon, yung mga tao na tumutulong po sa kanilang buhay, Panginoon, lalo na sa kanya. Dalangin po namin, Lord God, ang pagpapala sa mga taong ito, at ikaw po, Panginoon, na magpalakas din, Lord God, sa kanila sa pangalan ni Jesus. Salamat din, Panginoon, sa kagalingan na ibibigay mo sa mga anak mo, kung sino may nakakaranas na trangkaso, in Jesus' name, Lord God, si po ubon, sakit ng ulo, in Jesus' name, Lord God, ay mawala ang lahat na ito sa pangalan ni Jesus, nang sa gayon hindi po kami mapigilan sa pangangaral, Lord God, at paggawa ng mga bagay para sa inyo. Dalangin din po namin, Ama, na mas lalo mong protektahan ang aming puso at isipan, ang aming mga mental, Lord God, at emosyon, Panginoon, nang sa gayon, Lord God, mas lalo namin mapiliin, Lord God, na magpagamit, Lord God, para lamang sa inyo. Salamat din, Lord God, sa mga paglilingkod ng mga anak mo, lalo na sa mga ginagawa sa mga trabaho man o pag-aaral. Dalangin po namin, Ama, ang pag-iingat mo rin, Panginoon, sa amin, Lord, na kung saan mo man po kami dalhin, Lord, ikaw ang kakasama, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat din, Panginoon, sa katalinuhan, kaunawan at kaalaman na ibibigay mo sa mga anak mo. Tulungan mo po kami, Lord God, to seek, Lord God, your will, Panginoon, your wisdom in the mighty name of Jesus, Lord God. Nang sa gayon, Panginoon, bawat araw, Lord God, ay mapipili namin, Lord God, na magawa yung kalooban mo para sa lahat ng bagay na gusto mong ipagawa sa amin. Salamat din, Panginoon, dahil bibigyan mo rin kami, Lord, ng desire, Lord, na makabalik, Panginoon, Lord, sa pananalangin, Lord. Tulungan mo po kami na manalangin na walang patid, Lord, magbasa at magbulay-bulay ng iyong mga salita sa pangalan ni Jesus, Lord God. Nang sa gayon, Panginoon, ikaw, Lord God, ang mas lalo namin makikilala, Panginoon, sa kung sino at kung ano pa yung kayang gawin mo sa aming mga buhay. Salamat sa comfort, sa strength, Lord, na ibibigay mo sa amin. Dalangin po namin, Ama, kung ano man yung mga nangyayari, Lord God, sa government. Lord, thank you, Lord, sa pag-expose ng mga kasamaan. Lord, we are praying na mag-raise up ka pa ng mga tao, Lord God, na ipopwesto mo, Lord God, sa government, Panginoon, na sa gayon maging maayos, Lord God, ang aming bansang Pilipinas. Patawarin mo po kami sa mga kasalanan na nagawa namin laban sa inyo. Yung mga bagay na hindi, Lord God, nakalugod sa inyo, patawarin at linisin mo po ang aming bansa, Lord God, at ibalik, Panginoon, sa dating kalooban mo, Panginoon, na kung paano mo, Lord God, hinirang ang lupang ito, Panginoon, ay magagamit mo rin to sa pagpapalawak, Lord God, ng mga kaharian, Lord God, at gawain, Lord, para lamang sa inyo. Salamat, Lord, sa patuloy na pag-iingat mo rin sa amin, Lord, lalo na
na sa mga gagawin pa namin para sa buong week na to, sa mga events, Lord God, at sa mga paglilingkod namin. We are praying, Lord God, na mas lalo mo kaming gawing anointed, Lord, nang sa gayon lahat ng mga bagay na gagawin namin maging mabangong samyo sa trono mo, Panginoon. Salamat, Lord God, for strengthening our faith, Lord God, for teaching us to fix our eyes on you, Lord God, to fix, Lord God, our minds on you, Panginoon, our hearts, Lord, continue to guard us and be with us in the mighty name of Jesus, Lord God, that every day of our lives, Lord God, we will choose, Lord God, to dwell in you, Panginoon, at ikaw lamang ang siyang kakasama sa aming mga buhay. Salamat din, Panginoon, sa gabing ito na natapos, Lord God, sa pagpapayag ng mga salita mo. Dalangin po namin, Ama, na ikaw, Panginoon, ang kumasama sa amin, Lord God, na may apply namin ang lahat ng mga bagay na to, Lord, na sa gayon, masalo namin makita yung kapangyarihan ng banal na Espiritu, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat, Lord God, sa gabing ito ng pag-iingat mo. Continue, Lord, to help us sa mga maliliit na bagay, sa malaking bagay na pagdedesisyonan namin, Lord God, at salamat sa provision na ibibigay mo sa mga anak mo kung sino man yung nangangailangan ng provision, ay ikaw po, Lord God, na magbigay neto sa kanila. Salamat sa mga answered prayers, unexpected blessing and breakthroughs na ibibigay mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Salamat, Ama, sa pagpapala na nagbumula sa inyo. Continue, Lord God, na ikaw, Panginoon, magturo sa amin, Lord God, to grow more in the grace and the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ, Panginoon. Kaya salamat, Ama, sa lahat ng gagawin mo, and help us, Lord God, na laging, Panginoon, magstay sa presence mo, Lord God. Sa lahat ng ito, Panginoon, mangyarit maganap ang perpekto mong kalooban at selyuhan mo ang bawat isa, ang aming mga pamilya, Lord God, na banal mong dugo at ng banal mong Espiritu, tanging kalooban mo sa buhay namin siya masusunod sa tayong pangalan ni Jesus. Amen.